Patuloy natin gawin ang imposible sa lungsod ng Pasig. Pinangunahan ni Pasig City Mayor Vico Soto kasama ang ilang opisyal ng local government ang inaugurasyon na bagong ayos na may bunga Rainforest Park. Ito'y mas magiging sustainable at environment-friendly ang mga residente at sa mga planong bumisita o bibisita sa lungsod. Tampok sa naturang park ang iba't ibang atraksyon tulad ng water park, skate park, zipline, wall climbing facility, obstacle course, botanical garden, mini zoo at butterfly pavilion. Target ng lokal na pamahalaan na mas itaguyod pa ang kalinisan, pagpapahalaga sa kapaligiran at pagbibigay kahalagahan sa kalikasan. Ang layo na ng narating natin mula sa pavilion, tingnan natin dati hindi siya PWD friendly, mga pasilidad natin. Kung may rampa man, nakikita natin masyadong matarik yung rampa, wala sa standards ng ating batas din. Ngayon sinisiguro natin kaya mahaba yung rampa kasi nandun tayo sa ratio na 1:1. Nasa tama po, kung 1:15 dapat yung ratio, sinusundan po natin yan. Nag-aayos po tayo dapat PWD friendly, yung sa senior citizens natin dapat friendly sa pang senior citizen talaga at hindi yung ma-shoot niya yung takong sa baka magalit si Tita Cory pag hindi yan senior citizen friendly, pati si Buboy, magagalit din yan. Yung playground natin, ginawa natin talagang child friendly, then yung tinatawag natin ngayon na Barok's Wonderland, Kabarok, di ko rin nabate, Kabarok sa ating barangay council. So yung mga bagay po na ganyan. At ito po, kaya nang nabanggit ko rin kanina, pag inauguration kasi nakikita na natin yung final product. Pero may mga ibang bagay po na ginagawa natin na maaaring hindi na mapansin. Nakikita yung final product, pero yung proseso, yung mga pagbabagong pinakilala natin, marami na pong hindi mapapansin. Yung mga proseso natin sa pagpapatayo, sa paggawa natin ng mga programa, proyekto at iba pang mga aktibidades. Pero lalo na po pagdating sa infrastruktura. Malaki ang budget ng Pasig. Napakayaman ng lungsod ng Pasig. Ang totoo po, sa yaman ng Pasig, nung unang term ko, unang taon ko po bilang mayor, nasa 10 billion na rin po ang budget natin. Ngayon po, nasa 17 billion ang budget ng Pasig. Mayaman po tayo, mayaman po ang lungsod ng Pasig. Malaking income natin. Every year, tumataas pa po yan. With good management, good fiscal management, efficiency, pakilala tayo ng mga bagong sistema gaya ng klima nung nakaraang taon. Sigurado, in the next 5 years, lalong tataas pa ang budget ng Pasig City. Hindi malayo na pag natapos ang term ko bilang mayor, nasa 20 billion per year na po tayo sa lungsod ng Pasig. Pero kasama po niyan, yung pagyaman ng Pasig at laki ng income natin, ang totoo po niyan, kahit ano po yung gawin mong sistema, magtapon ka lang ng pera, magpatayo ka lang ng maraming building, marami pong magagawa. Kahit hindi maayos ang sistema, maraming magagawa ang isang lokal na pamahalaan, gaya ng Pasig. Kahit sabihin mong may corruption, marami pa rin mapapagawa. Yun yung danger sa atin, na makita natin, ay hindi, may nagagawa naman. Okay na yan. Yun na naman yung sinasabi natin noong 2019. Noong 2019, sinimulan natin, sabi natin, no shortcuts. At dahil no shortcuts tayo, ayusin natin yung sistema ng Bids and Awards Committee natin. Siguraduhin natin, hindi na tayo nalulusutan ng kung ano. Patayin natin yung mga naging sindikato na nasa loob ng lokal na pamahalaan. Ayusin natin kung paano yung mga proseso. Pero again, hindi lang yung malalaking headline, yung inasikaso natin. Pati yung proseso ng pagdisenyo ng mga programa. Alam niyo, sa totoo lang, 2019, para tayong gumawa ng bagong City Hall. Lahat po talaga tiningnan natin hanggang sa pinakamaliit na detalye. Hindi ko sinasabing perpekto na ngayon. Sa totoo, marami pa tayong kailangan ayusin, marami pa tayong nakikita na pagkukulang,
sabihin na natin pagkakamali, totoo naman po yan. Marami pa tayong kailangan gawin, marami pa tayo, at hindi naman ganun kadali ang umabilis na mag-ayos ng isang organisasyon kung saan meron kang 10,000 empleyado at 15-17 billion na budget kada taon. 60 to 100 offices, units, departments. Talagang mahirap ba? Pero sabi natin no shortcuts. Ayusin natin kung paano natin ginagawa. Kaya yung isang patotoo po dyan ay kung paano tayo nagdidisenyo ng mga programa. Yung mga ibang nakita natin na binan natin mali, o pagkukulang sa mga building, sa mga iba't ibang gusali. Nung isang araw, galing din po kami sa PCGH, nag-inaugurate tayo ng 2 building. Kita natin yung mga naging pagkukulang ng mga ibang pinapatayong infrastructure nun. Halimbawa, health center. Hindi, mali yung pwesto ng pintuan ng health center. Kaya imbis na 8 kama, yung lying in, imbis na 8 kama, naging 4 na kama na lang. Mga maliliit na detalye. Pero bakit nangyari yun? Kasi, yung gumawa ng program ay yung contractor pala. Binigay lang yung proyekto sa contractor, baala na sila kung paano gagastusin yung pera. May kickback, alam nyo naman kung paano yung kalakaran. Hindi na kinonsulta yung end user, yung City Health Department. Yun po yung nangyari. So, anong mangyayari? Sa susunod na taon, ipapagawa na naman. Kailangan i-renovate na naman. Ngayon, inaayos natin. Diyan, yung mga kasama natin mula sa engineering department, palakpakan din po natin sila. Accomplishment din po nila ito. Ngayon, ano pong ginawa natin? Kaya, nung unang mga taon, talagang medyo natagalan tayo kasi first time natin ginawa. Bago natin gawin yung program of work, bago natin budgetan ang isang programa, ang isang building, ang isang renovation or improvement ng pasilidad, dapat konsultahin muna ang end user. Kapag kagaya ng Discovery Centrum, konsultahin muna natin ang DOST, sina RD Tres Valles, konsultahin din natin. Kapag related sa health center, kukonsultahin din natin ang DOH, ang doktor, ang pati mga pasyente, tatanungin din natin kung sa pamantasan yan, dapat approve ni Sir Reggie ang plano bago simulan yan. Hindi na tayo bara-bara. Hindi porket maraming perang passing na, sige lang, pwede naman i-renovate ulit next year. At ako po ay naniniwala na hindi man makita na ng karamihan ng mga Pasigeno yung mga ginagawa natin pag-aayos ng sistema, proseso, yung mga pagbabago na malaki man o maliit, ay ito po, naniniwala ko ito yung pinaka-importanting ginagawa natin. Hindi yung nakikita ng building yung pinaka-importante. Yung pinaka-importante ay yung mga pagbabagong ginagawa natin sa lungsod. Yung pagbabagong pinakikilala natin, maipapasa natin yan hanggang sa mga susunod. Kaya sa yung mga susunod, sa totoo, swerte po yung mga susunod sa atin. Kasi ngayon, nag-aayos tayo ng proseso. Marami tayong pera, pero marami dyan. Ito rin yung pinapaliwanag ko sa mga ibang kasama natin, mga department head. Natural, syempre, baka yung utilization natin ng konti. At hindi naman natin maayos yun sa 1-2 taon. Kasi lahat talaga binabago natin yung proseso. Pero importante, nalilinis natin, nasiset natin, nagiging efficient yung pagpapatakbo natin ng gobyerno. Kaya masasabi ko po, in the next 3 to 5 years ng ating lokal na pamahalaan, kung nakikita natin maganda yung mga nangyayari ngayon, sigurado po ako, the next 3 to 5 years will even be better. Will be much, much better. Marami na tayong nagagawa ngayon, marami tayong nakikita ngayon, pero sinasabi ko po sa inyo, hindi naman para masyadong taasan yung expectations, pero ako kasi excited lang din. Nakikita ko po sa projections natin, pag inaaral ko po yung finances ng lungsod natin, inaaral ko lahat ng mga proseso natin, nakausap ko yung mga department heads natin, nakikita natin 3 to 5 years, pag talagang na-set na-institutionalize na yung mga pagbabagong sinimulan natin noong 2019 at pinaiigting natin ngayon kasama ng ating City Council, kasama ni Kong. Ito na po. Sabi nga, ito yung exciting part. Yung pagbabago sa simula, exciting . Siyempre, lahat excited, magsisimula. Pero pag nandun ka na sa gitna ng proseso, medyo nagiging boring din siya sa gitna . Pero pag nakita mo na, nagbubunga na yung mga pagbabagong ginagawa natin, ayan na po, magiging napaka-exciting na ulit. Kaya sana magkakasama po tayo, hindi para sa isang tao, isang grupo, lagi ko naman pong sinasabi ito, kundi para sa ikabubuti ng ating lungsod. At gaya ng pinapakita natin sa Rainforest, hindi natin tinitingnan lang kung ano yung para sa atin mismo.
tinatanaw na rin natin kung ano yung para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. At gaya ng i-quote ko po si Councilor Pau na kinote po ako, patuloy natin gawin ang imposible sa lungsod ng Pasig. Nabatid na itinuturing itong last lang ng lungsod. Magugunit ang aabot sa 8 hectares ang sukat ng nasabing park. Bagamat sa ngayon ay nasa 6.2 hectares na lamang dahil sa mga itinayong infrastructure sa loob nito. Hindi natin dapat makalimutan. Marami ho mga nangyari dito. Kaya tayo nandito ngayon araw na ito. Itong rainforest po, talagang napaka-significant po ito. Lalong-lalo na sa amin ni Mayor Vico. Dahil noong 2019 po, noong dadalawa lang po kami, wala naman tumindig na iba. Dadalawa lang po kami noon. Dito kami pumunta para makipag-meeting, Dr. Yanko, sa mga RTU students. After a while po, lumalaki na po yung crowd. Dumadami po yung RTU students na nakikinig doon. Bigla lang po, again po, no? Para may significance kasi lahat ito, may 1-year celebration, maganda, commendable yung ordinansya, lahat yan. Pero wala lahat ito kung hindi nangyari naman po yung mga panahon na yun. Habang nandun po kami, dinapitan po kami ng mga security po. Sa totoo po, pinaalis kami dalawa ni Mayor Vico dito. Sinabi sa amin, hindi kami pwede doon. Tinanong namin, bakit? Ang sagot sa amin, gagamitin raw po yung lugar. Tinanong namin, bakit kami dalawa lang yung aalis? Bakit lahat ng iba may iwan? Pero after a while, City Councilor si Mayor Vico nun eh. After a while, para hindi na magulo, lumabas na lang po kami. Pero totoo po nun, nagtanong kami, wala naman nangyaring event eh, nung hapon. Kaya ako binabanggit po na yun, ito, kasi kung meron talagang kailangan, sana, maalala natin lagi, wala tayo dito ngayon, wala yung ginagawa natin. Kung hindi nangyari yung mga pangyayari yun. Ngayon po, libre na po pumasok lahat ng tao dito. Hindi na po nare-restrain ang gustong pumunta dito sa rainforest. Sana po, huwag natin kalimutan na nagkaroon ng pagkakataon panahon nun na hindi lahat welcome po dito sa rainforest. Hindi po lahat pwede pumasok nun. Naranasan po namin, Mayor Vico, ng panahon na yun. Pero ngayon po, sabi nga ni Patrick kanina, inclusive na po ngayon. Kahit sino pwede pumasok. Tama po yun at sana po yun ang mapanatili natin. Pangalawa at huli kong babanggitin po, nabanggit rin kanina, yung income na short throw ng onte. Public funds ang ginamit po dito. So talagang dapat makinabang po ang taong bayan. Hindi natin priority yung kinikita. Ang priority, ginagamit ang pera ng taong bayan sa tama, para sa tao, para sa Pasigueño. Nakikita po natin ang daming improvements. Sana po huwag natin kalimutan kung saan tayo nagaling. Sana po hindi mawala sa atin yun. Kasi alam po natin lahat, importante po, ang pinakamahalaga sa atin, ang freedom po ng bawat Pasigueño. Ang malaya siya kung ano yung gusto niyang gawin, ano yung gusto niyang isipin. At sana, pero inassure na po ako, sana ngayong taon ay yung amphitheater rin ay magawa. Dahil napaka-significant po talaga yung lugar na yun. Napakadami po ng ating mga na-complete na kwento naman ni Patrick kanina, no? Yung mga improvements natin from the butterfly to the pavilion to etc. Napakadami po ng ating upgrading ng facilities dito. Ito po yung taxpayers money at work, no? Pera po ng lungsod ng bayan, yan po ay ang utang na loob ninyo ng taong bayan, hindi po sa amin mga politiko. Yan po ay pera at pinaghirapan ng ating mamamayan. Isang taon, anibersaryo nga ng pagpasa ng ating ordinansa, declaring itong May Bunga Rainforest Park bilang isang permanent protected area. Bakit po natin na kinailangan na gawin na protected area ito? Siguro kung hindi po alam ng iba, nung araw, nung naumpisan po ito ay mahigit kumulang pong 10 hektarya. No? Medyo malaki-laki pa po ito. Pero dahil nga sa pangangailangan ng ibang mga serbisyo dito sa ating lungsod, hindi mo natin minamasama. Pero lumiit po ang Rainforest Park. Ngayon nasa ilan na, Patrick? 6.8. So ngayon nasa 6.8 hectares na lang po ito. And dati mga 10 hectares if I'm not mistaken. So nakain po na, nagkaroon po ng high school sa ating likod.
I think portion po din ng ating PCGH, kinain din ang isang portion po ng ating rainforest park. Pero pansinin niyo po huminga kayo ng malalim dito at umuwi kayo sa mga bahay ninyo at ikumpara ninyo ang hangin dito sa rainforest park. Ito po ay ang tinatawag na baga ng ating lungsod. It is a breathable living space to benefit the people of Pasig. And ang pangarap lang ng City Council under the vision of Mayor Vico Soto and of course Congressman Roman Romulo ay ang makikinabang at makakatikim ng gantong klaseng hangin. Hindi lang ang kabataan ngayon, pero higit dyan ang susunod pa nating mga henerasyon. Habang nandito ang Pasig, mananatiling protected area ang may bunga rainforest park for the future generations ng ating Pasigenyo. Nag-inaugurate tayo ng yung mga ginawa na pagbabago or yung mga inayos dito sa loob ng ating rainforest park. Saka sinelebrate din natin yung 1 year na nung simula nung naitatag na ang rainforest park ay permanente na. So kanina, nagkwentuhan lang kung paano nangyari, bakit kailangan nung measure na maging permanento kasi gusto na sana natin talaga na protektahan na talaga yung rainforest. Wala nang additional na mga itatayo pa dito, pero sa napag-usapan din sa loob ng plenarya or sa loob ng sanggunian na wala nang itatayo pero i-improve yung ibang mga nandito. Pwede tayong magtanggal, pwede tayong mag-ayos, pero definitely wala na tayong idadagdag na infrastructure. We have 8,000 or 80,000 square meters or hectares of land na kailangan protektahan. Ito na lang ang isa sa mga breathing lungs or nagsusupply ng maayos na hangin or sabihin na natin. Kasi pag sinabing biodiversity, medyo masyadong technical, no? Kaya siguro yung buhay na meron dito ay nakakaapekto ng kagandahan sa kalusugan sa ating kapwa Pasigenyo. That's why we're calling it a breathing lung ng Pasig. So, yun yung mga kanina at nakipagkwentuhan din, na-share din natin. At syempre, hindi rin to mangyayari kung hindi dahil sa ating Mayor Vico, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, at syempre, yung nagli-lead ng ating Rainforest Park na si Sir Patrick Plandiano. Sa naganap na aktibidad, kasabay dito ang pagpirma ng alkalde sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Science and Technology para sa solar-powered automated and modular mushroom growing house. Isa pa sa nangyari kanina is yung MOA signing ng mushroom house. Bakit kailangan ng mushroom house? Kasi 'di ba alam naman natin na ang mushroom ay or yung kabute, no, kailangan may condition yan eh. Pero ba't natin ginagawa to? Bukod kasi doon, may partnership na tayo with other NGOs. Meron tayong urban farmers na nag-ayos ng portion dito. Siguro nung ginawa nating permanento, nahikayat natin yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, DOST, nandyan, DENR, kasi nakikita nila na pinapangalagaan natin. Dapat talaga manggaling sa atin at first. Siyempre, panawagan din to ng ating mga kasamang kapwa Pasigenyo. Gusto rin nila may malakaran sila. So, anong ibig sabihin dito sa detalye na sinasabi natin? Dahil kinreate or dahil na naging permanento, nakita nila yung care natin, nagsimula sa atin. Siguro maganda na nakita rin nila talaga yung potential ng ating rainforest. So others are coming in to help us protect the land. At syempre, para din libre na makapasok talaga yung mga kapwa natin Pasigenyo. Pero syempre, cleanliness lang. Kailangan ayusin natin kung paano natin dinedispose yung mga basura natin. So yun lang. Wala namang iba pang karagdagan. May announce tayo soon. I hope na makapanayam ulit natin ang iNews Pasig. At maraming salamat sa opportunity na to para makapagkwento sa kanila kung ano nangyari kanina at ano pa yung paparating. Meron tayong inaayos lang ang sanggunian para maging sustainable pa ang pagiging permanent ng Rainforest Park. Kailangan may mag-alaga din dito. Yun yung susunod nating i-announce. And hopefully, ma-announce din natin dito sa iNews Pasig. Itong paggagawa nating permanent sa ating Rainforest Park ay isa lang sa mga initiatives natin na protektahan ang ating environment. Hindi lang sa basura, pero syempre kasama yon. So sana magtulungan po tayo sa mga future na kailangan para programs ng ating mga kasama dito
tayo naman ay sumusuporta at tayo ay susuporta sa mga darating pa na mga advokasya sa environment. Kaya po, sana magtulungan po tayo with our joint efforts, joint po ng lokal na pamahalaan at efforts ng mga nanonood sa atin na kapwa Pasigueño, effort po natin na linisin at ayusin ang ating environment. May responsibility po kayo, hindi lang po kami. So again, sana po magtulungan tayo. Yun lamang po, at magandang araw sa atin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe or nakaka-like sa iNews Pasig, paki-like na lang po. Maraming salamat. Yung modular mushroom house na ginawa natin sa project from DOST and RTU, na naglagay sila ng isang modular house na self-operated yun, solar-powered yun. So, anyway, practically, ang purpose lang kasi nitong mushroom house na to ay mag-produce ng mga harvest para itulong natin dun sa mga 4-piece sila, family from 4-piece, na nag-produce ng mga end product using mushroom. So, ang advantage nito, dati, sa Mandaluyong pa sila kumukuha ng end product, yung mushroom. Ngayon, dito na sa Rainforest Park nila kukunin. DOST, tsaka Rizal Technological University. Marami, inikot natin ngayon. Ito, first time, nagkaroon tayo ng pet park, inayos ang yung Rizal Hall. No, Rizal Hall na siya, yung park pavilion natin. So, nice na rin yung Kiddie Playland, Senior Citizens Park, picnic area, Kiddie Playland, boating lagoon. Yan, yung mga nasa din. Pati yung gilid ng admin para at least mas maging convenient sa mga tao. Alam niyo, physically, mentally, spiritually, napakalaki ng benepisyo pwede makuha ng lahat ng tao. Hindi lang Pasigueño, dito sa Rainforest. Sabi, tulad ng message ni Kong, subukan mong mag-inhale dito ng hangin, kumpara mo sa labas, it's very different. Ibig sabihin, yung open space na inaalagaan natin, iniingatan natin, malaking bagay ito, 10, 20, 40, 50 years from now. Nung nag-pandemic, na-appreciate natin na, di ba? Instead of going sa mga mall, punta tayo ng Rainforest Park kasi mas okay yung open space. So, ganun lang. Literally, importante siya dahil presko, maayos, maganda sa kalusugan, maganda sa mental health natin, spiritual health natin, lahat-lahat. Bukas na po ang ating Kiddie Playland sa mga bata na excited na maglaro dito. Katulad po ng pinangako natin, mas makulay, mas maayos, mas safe, mas masaya yung magiging experience nyo rito. So the rest of the facilities, inaayos pa natin, pero rest assured na may mga budget na nakalaan dito through the initiative, of course, ng ating local finance and, of course, our Mayor Vico Soto. Pero yung implementation, iniingatan at masusi nating binabantayan para at least pag turn over sa ating mga project, mas masaya naman yung mga Pasigueño na maglalaro dito. Punta tayo na May Bunga Rainforest Park. Mula rito sa Barangay May Bunga, ako po si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.